Pangsanlibutang ulat. Mula sa Fiji hanggang sa unang hanay. February 28, Fiji. Ang una kong aplikasyon ay ipinadala ko sa Tonga Mission bilang tugon sa bakanting posisyon sa chaplaincy. Nang makatanggap ako ng positibong sagot makalipas ang 2 linggo, ay agad akong nag-empake ng may pananabik at nanalangin ng may pagtitiwala, naniniwalang ito na ang una kong opisyal na misyon bilang misyonero. Mulit kasing bilis ng pagbukas ng pinto ay ganun din ito nagsara. Binago ng misyon ang kanilang desisyon at hindi na ako kailangan. Nag-apply ako sa iba pang mga posisyon sa misyon sa iba't ibang Adventist organization, ngunit walang nagtagumpay. Pinanghinaan na ako ng loob. Pakiramdam ko ay hindi ako napapansin. Ngunit isang tahimik na payo ang nagbago ng lahat. Isa sa aking dating guro, si Dr. Tabua Twima, ay tumingin sa aking mga mata at nagsabi, "Simulan mo ang iyong ministeryo sa Fiji bago ka lumabas sa mundo." Tumimo sa aking puso ang kanyang mga salita. Di nagtagal, nag-cross ang landas ko at ng Ministerial Secretary ng Fiji Mission. Hinikayat niya akong mag-submit ng formal request sa tanggapan ng misyon. Sa mapagpakumbabang puso, nag-submit ako ng simpleng resume na nagpapahayag ng hangarin maglingkod sa mga katutubong nagsasalita ng Fijian at magtrabaho sa larangan ng komunikasyon. Noong huling bahagi ng Marso taong 2024, nagbukas ng Diyos ng pinto hindi ko inaasahan. Itinalaga akong mga siwa sa 3 simbahan sa lungsod. Wala akong titulo o sweldo. Isang tawag lamang, pusong handang maglingkod at isang misyon. Mula sa unang araw, hinarap ko ang matinding hamon. Ang hadlang sa wika ay isang bundok na kailangan kong akyatin. Kailangan kong matutong mabilis kung paano mangaral, manalangin at maglingkod ng mahusay sa wikang Fijian. Isang araw, tahimik na umamin ang asawa ng isang elder. May ilang miyembro na hindi gusto ang bago nating pastor dahil nangangaral siya sa Ingles. May iba ring nagtanong kung bakit napakabata ng ipinadalang manggagawa ng misyon. 22 years old pa lang ako noon. Masakit marinig ang mga salitang iyon, ngunit hindi ko hinayaang tukuyin nila kung sino ako. Kaya nanatili ako, nanalangin at nagpatuloy. Mabigat ang aking schedule. Ang mga Sabbath ay parang marathon. Sabbath school sa isang simbahan, divine service sa iba, at Adventist youth sa ikatlo. Ang mga karaniwang araw ay puno ng prayer meetings, youth programs, at maliliit na grupong ministeryo. Ngunit may magindang nangyari sa gitna ng kaabalahan. Nagsimula kong maunawaan ang aking mga kababayan. Ang kanilang wika ay naging aking wika. Ang kanilang tiwala ay naging aking gantimpala. Noong huling bahagi ng Marso taong 2024, nagbukas ng panibagong kabanata. Inanyayahan akong maging host ng coast-to-coast breakfast show ng aming simbahan sa Hope FM Fiji. Sa simula, hirap na hirap ako. Nauutal ako sa mga salita, nalilito sa kagamitan, at nakikipaglaban sa pagod dahil sa mga gawain sa gabi. May mga negatibong mensaheng dumarating sa text at email, ngunit hindi ako sumuko. Nag-aral ako, nakinig, lumago. Unti-unti naging pamilyar ang aking boses, hindi lamang sa Fiji, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ere, nagbahagi ako ng mga testimonials, tinalakay ang mga prinsipyo ng iglesia, ipinaliwanag ang kasulatan, at nagbigay lakas sa mga tagapakinig. Sa likod ng mikropono, may personnel akong unos na hinaharap. Wala akong kita, ngunit may pasanin akong tumulong sa iba. Tinustusan ko ang pag-aaral ng aking 16 years old na kapatid at pati na rin ang aking pinsan na tumigil sa pag-aaral dahil sa kahirapan ng parehong oportunidad. Nangako akong sasagutin ng kanilang matrikula sa loob ng 3 termino. Nagtitiwalang ang Diyos ang maglalaan. Mahirap ito, ngunit hindi ako nagutom. Ang aking head elder ay madalas maghatid sa akin at kung minsan ay tahimik na nagbibigay ng munting tulong. Hindi ko makakalimutan ang kanyang kabaitan. Kahit ang iisang araw kong pahinga, Lunes, ay hindi ko itinuring na para sa sarili ko. Ginugol ko ito sa pagbo-volunteer sa tahanan para sa matatanda, nananalangin na turuan ako ng Diyos ng kababaang loob.
At ginawa nga niya iyon sa pamamagitan ng mga kulubot na kamay at marurunong na mata ng aking mga pinaglilingkuran. Kalaunan, nag-enroll ako sa isang basic sign language course. Uma-attend 2 beses sa isang linggo sa loob ng 6 na buwan. Nagtapos ako noong November 2024, ang parehong buwan na nabayaran ko ang matrikula ng 2 dalagita. Tunay na himala. Ngayon, ako ay nasa Indonesia. Malayo sa tahanan, ngunit eksakto kung saan nais ng Diyos na ako'y naroon. Nagtuturo ako ng Ingles sa isang akademya. Ginagabayan ng mga estudyante tungo sa makakristong karakter sa isang lugar kung saan hindi malayang maipahayag sa publiko ang pangalan ni Jesus. Nahihirapan ako, nakakaramdam ng pag-iisa. Walang nakikitang simbahan, ngunit araw-araw akong pinapaalanahan ng ito ang iyong larangan ng misyon. Kumakapit ako sa katotohanang si Jesus ang aking palaging kasama at matalik na kaibigan. Ikinararangal kong maging bahagi ng I Will Go initiative. I will go to my family. Sinagot ng Diyos ang aking mga panalangin at iniligtas ang aking ina mula sa adiksyon. I will go to my neighbor. Tinulungan kong makabalik sa pag-aaral ang aking pinsan. I will go to my workplace. Inialay ko ang aking boses at oras upang maglingkod sa pamamagitan ng media at pagsusulat. I will go to the ends of the earth. At ngayon ay naglilingkod ako sa isang lupa kung saan hindi ko malayang mabanggit ang kanyang pangalan, ngunit maaari ko siyang ipamuhay ng may tapang. Ito ang aking paglalakbay ng pananampalataya, paglilingkod at pagsuko. Mula Fiji hanggang Indonesia, ang Diyos ang umakay sa bawat hakbang ko. Ang bahagi ng 13th Sabbath offering noong mga nakaraang taon ay nakatulong sa pagsuporta sa ministeryo ng Hope Channel at Hope FM Radio sa South Pacific. Maraming salamat sa inyong 13th Sabbath offering ngayong quarter na tutulong sa mga proyektong pangkalusugan ng mga bata sa Solomon Islands at Vanuatu. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pagbibigay.